Yung hindi ko talaga makalimutan, yung nag-test mission kami, yung sa class ko, class 106, na mula FSRR, punta kami ng airport, Pasay Airport, na-airlift kami papuntang UP Gamo, Isabela. Pagdating namin sa UP Gamo, gibriefing kami doon regarding sa operasyon, yung mga tasking doon, pati yung mga kuha namin, objective. Ang ginawa noon ng sa 5th Division kami, hinati yung class namin. Yung isang class, task group, Panther, Alpha, napunta kami ng Kalinga. Yung task group, Panther, Bravo, Cagayan Valley sila, Bali Kalahati. Pagkatapos noon, i-travel naman kami, dinala kami sa Tuaw, Kato, Kalinga, yung 503rd Brigade. Another naman briefing doon. Nagbilit pa kami isang gabi doon. Kinaumagahan, na-organize kami by section. Mula Tuaw, Kato, nilakad namin papuntang Kunir. Pagdating doon sa Kunir, naabutan pa kami ng tanghali doon kasi nag-establish doon yung task group namin, task group Panther, under kay Major Ochoa. Doon kami nagbilit sa fire base ng artillery, yung sa anong batalyon yun doon. Natulog naman kami isang bisis doon. Kinaumagahan, mga alas 4, gumising na ako. Tinawag ko yung tail scout namin kasi yun man ang may dala-dala na ng mga kaldero. Kasi yung time na yun sa team ko, ako yung lead scout under kay Dean Lieutenant Naparite. Ngayong Major General na yata si sir. Bali, isang seksyon kami. Yung isang seksyon under kay Dean Lieutenant Suarez. Yung umaga, ako na mismo nagkuhan sa tail scout. Kung mag-init ka ng tubig, mamaya baka may biglaan naman ito na movement. Di si Pepsi Luciano, kaagad. Di nag-init ng tubig. May kasama doon na isang platoon yata ng 5th Company na mag-security sa task group. Dala na yung ibang mga medyo makita na yung tao, umaga. Tama-tama lang, naglapit si yung taga 5th Company na personnel, si Sergeant Andaya. Maghingi ng init tubig. Sabi ko, dyan sir. Tama-tama talaga nakatimpla siya. Bigla may pumutok sa amin na automatic. Paglingon ko, kasi high ground din yon sa kabila. Hili kasi yun sir Open. Ang iba, sagingan doon, nakita ko yung 4 na tao, nagtayo. Pero low ground kayo? Level lang, sir. Medyo taas pa gani kami. Kasi fire base ng kanyan Tag-isang magasin, ubos yun. Hindi ako nakadapa na parang nabigla ako ba? O kasi magkape Kapit. Yung nakaupo dito si Andaya, Sergeant Andaya, yung 5th Company na personnel, yung mga may mag-opcon man doon, bawat may movement. Tinamaan dito sa paa. Tapos yung ibang personnel ng 105, ng mga kanyon, artillery, nawundid din yun. May nakaduyan pa wala?
Hindi man pwede advisable yung duyan doon, sir. Anong panahon ninyo? Oo, sir. Kasi Talagang lapag lang. lapag lang kay kwan yung kalaban doon, sir. Kasi mga kabaro natin noon na mga discharge din ba? Yung panahon ni spokesman Oscar Florindo, yung namatay doon sa 5th Division na area. So ngayon, gi-evac namin doon kasi may naka-standby doon na EPC at saka isang mini cruiser. Yung gipasok namin sila doon sa EPC. Madalian para ihatid doon sa 503rd Brigade para i-airlift naman pa Itsagi sana hospital. Habang pababa na siya doon kasi kalsada ganoon, mga 300 meters pababa na yan. Tinitingnan namin. Bigla lang sumabog, dalawang putok na grabe kalakas. Landmines yung yung EPC. More personnel carrier, yung Parang tangke. yung tangke, sir. Mabuti nga, nakalampas yung mini cruiser. Di, taob siya doon. Nakapisto kami doon. Mula doon sa Maisan kasi sa kabila, medyo creek, may ilog. Rush up na yung karami-rami, mga babae yung iba. Hindi dipinsahan lang namin doon. Tapos may akasya doon na malaki, mas marami rin doon kasi parang may manhole ba, paxhole sila. Hindi nakalapit kasi yung iba doon na nadagdagan yung wounded, 11. Tapos yung Silit Andaya na katabi ko, doon natuluyan sa doon. Doon kasi sa may nakapisto noon sa likod ng EPC. Doon man kasi ginamount yung 30 noon, doon siya nakaupo. Pagbaliskad ganun, sumara yung Bituan. yung atip doon na yung pang-cover. Parang natapon yata yung ulo ni Silit Andaya noon. Ngayon, malapit na yung kalaban sa kwan. Sige din, ginaras up nila. Hindi lang landmines, may volume fire pa. May bulong fire sa kabila. Mga 50 meters yun kasi ganun lang, sir. Kalsada man yan. Busy na, pati na yung kanyon doon. Doon ko nga nakita yung kanyon na gidirect hit. Nila doon. Yung isa, dalawa, tatlo, mga ilang putok yun. Umalis yung kalaban. Direct hit lang talaga. Oo, sir. Kala ko gani, hindi pwede. Di, wala na. Ang iba, nandun pa rin yung iba na mga babae sa mga medyo slope na kapurba ba. Kaya lang, may resistance pa rin yung EPC. Nagaputok pa rin sa loob, kaya hindi nila nalapitan. Ang ginawa namin kasi yung kalaban palayo na. Yun, may naggaling naman sa brigade, kinuha naman yung inayos yung EPC, balik. Doon kami, nagkakwentuhan naman kami sa kwan. Tapos yung area na pistuhan namin, patrola namin doon, i-clear palibot naman. Hanggang sa naghapon. Yung mag-action naman ng gabi, standby pa kami noon. Pag kinaumagahan, nag-move kami, mga alas 3 yata. Napunta kami doon sa may 17 IB. Kasi yung tasking sa amin, yung objective namin, yung Hill 522 at 511 at saka 522. Malayo pa yun. Kuwan na, sir, makita lang dito sa malayo pa. Pero makita nyo. Makita namin. Yan, nagpunta kami doon sa 17 IB. May nakwentuhan namin yung kanya, mag-iingat kayo dyan, Sarge, kasi 7 batalyon na yan dyan na skeleton. Yung panahon na kuwan ko, saan yung CP ninyo? Yung ma-assign pala sa Kalinga, hindi na sila gumagawa ng kampo. Doon na sila nakatira sa mga halimbawa bahay. Tigda-dalawa yan. Scattered sila doon, naka-splinter lang. Yung
bandang hapon naman, move naman kami. Hanggang maklear namin yung Hill 511. Dandahan lang kasi maraming mga running trenches, manhole at saka rat hole nila, pati yung barricade. Na-clear na namin yun. Nag-usap naman itong dalawang team leaders ko. Sabi nila, isunod natin yung 522. Baba naman kami kasi doon sa Kalinga banda, grabe yung bundok doon, sir. Pagbaba mo, oras. Pag akyat mo, magdalawang oras. Parang grabe yung terrain talaga. Grabe yung terrain. Kulot-kulot masyado doon. Baba kami. Sabi ni Din Lieutenant Naparite, sa likod ka dumaan. Doon ako naggawa naman ng daan. Pabalik sa 522. Pagdating doon sa Hill 522, gi-scour namin yun. Kampo, yung pinakamalaki, pero wala ng tao. Eh, yung tunnel, parang tunnel nila, yung malalaki na kahoy, tinumba ganun. Tapos parang hinukayan sa ilalim. Yung hukay, itambak dito sa taas. Tapos may mga cover crop doon, nagtubo na gani yung ibang saging doon. Pinasok ko naman sa ilalim, mga bandage na yun, pero mga ilang buwan na yata yung parang na ano na nila, iniwanan. Pagka umaga, prepare naman para kain. Luto naman yung Tail Scout namin, prepare naman sa doon. Pagkatapos ng briefing naman yung dalawang sa amin. Dalawang team leaders namin. Lieutenant Naparite at saka Lieutenant Suarez. Ngayon, yung galing na kami sa taas, pababa. Malayo na rin na puntahan ko, namin. Nagasunod lang yung dalawang team. Kasi section ang movement namin noon. Pagdating sa medyo level na, kasi kami, gi-issuehan kami ng lungnos, bawat lead scout. May nakita ako wire ganito. Di, sinundan ko, pinabayaan ko lang. Pag ganun ko naman, nag-halt ako sa tropa. Sabi ko, halt, may bahay. Pero wala tao. Kuwan pa, sir? Kasi ang kubo, mga 4 inches yata yung galing dito. May hukay doon, mga 6. Makita mo lang yung canvas na kaganito. Pero kung anuin mo, doon ka hindi mo makita. Kung nandoon ka sa may sityo daga na yun, sir, eh. Harap niya yung sityo Banban. Yung iniwanan rin ng 40th IB yata yun na kumpanya. Yung nawalop sila doon. Kuhan ko muna yung wire. Sinyas ako na may kubo. Hindi, ginapang namin. Pero yung wire, putol na. Hindi mo, walang dulo, walang... Kuhan, itong una ko na pinutol ko diretso. Pak. So, kung naman, ang concentration ko doon sa kubo, baka may tao. Oh. Pagdating ko doon sa kubo, may magbaba pa man. Bumaba ako doon. Pagbaba, nakita ko doon mga rasyon nila, may luto pa doon na mainit pa. Siguro mga 9 o 10 na yun. Nakita ko may battery doon. Tinanggal ko yung yung clamp. Pero papunta doon yung wire na sobra. Doon sa ginapistuhan ng kasama ko, 6 na naman naiwan doon. No? Dali ako doon. Maganda yung mga rasyon nila doon. Marami, balik ko akyat. Pagbalik ko akyat, parang may kasi dito yung kubo, medyo slope naman, papunta doon sa ilalim, may ilog doon. Tapos hindi nyo makita.
Hindi niyo makita. Hindi, kasi kuwan pa, masyado sir, may mga kahoy. Sabi ko, parang may tao. Ba nagkakwentuhan ba? Sinyas naman ako. Sabi ko, tao. Mabilis din yung second squad. Nag-skirmisher kaagad doon. Bali, ang forma namin nag-type na. Enter na. Maya-maya, nakita ako una-una nakita ko yung kwan. Sako. May kalo. Yung kalo niya may star dito. Magkano kalayo estimated distance? Kwan, mga 25 meters pa. Kasi yung ulo makita eh. Tao. Mabilis yung team din ni Kwan, Lieutenant Suarez. Naka-skirmish yung 7. Kami dito. Ako hindi na ako umalis doon kasi ang ginabantayan ko, marami doon nag-Kwan. Maingay na doon sa baba masyado sa lupa. Sa may ilog. Yung mga ilang segundo, medyo papalapit na sila. Yung nauna na nakapasa ng bigas, naka-isling ng M16. Tapos wala na, puros na lang hand signal na lang ginaano ba. Kay Positive. positive na siya, dalawa. Sa kwan. Yung nagasunod sa kanya, mga 2 dipa, naka-14. Yung ganito, mga 5 to 10 meters, binugahan ng tropa. Tapos mabilis yung lead scout dito. Ngayon namatay na yung classmate ko si Lit Santisteban, yung naging sergeant major ng LRC, at saka yung ka-unit ko sa 35 si Samura, nag-agawan sila ng baril. Ako volume fire sa may assault. Oo sir, nagaputok si Alamudin, Corporal Alamudin, kasi yung mabilis din yung isa, yung 2 link dinugtong niya na doon. Halos hindi na maputol-putol. Pag sabi ni Kuana si Spidey, wala. Gusto naman nila daiban yung naka-14. Walang return fire kalaban. Bigla nag-return fire kasi naka-ano na yung kon dito. Yung kasama nila naliligo, mga babae yung iba. Kami, ginaisyuhan kami doon. Granada, bali 4. Yung akin, katatlo na ako nagpaputok ng M16 kasi useless din. Look, ang ginawa, naubos. Granada. Naubos yung granada ko doon. Pagputok ng pati yung mga kasama ko doon. Granada. Takbo. Kuha na nila, balikan naman, may resistance pa man, nagaputok pa. Dali-dali ako balik doon sa yung wire. Siniguro ko man yun. Bawat makuan ko, ginatali ko dito. Yun sa reds, parang ganito ang reds. Dito kami, may reds din dito. Dito yung nangyari. Bigla man nag-volume of fire dito sa kaliwa banda. Di, talon ako, lundag ako doon sa may kuan. Sa kawayan. Sus, bigla may nagsabog sa likod ko. Malakas na kon. Magsabog niya, di. Para nabingi ako. Hindi man natanggal yung wire sa kamay ko dito. Yun pala, may series na battery, ganito kalaki. Kahit na maputol mo na doon, may mga improvise, may sa taas ginahang. May kung saan yung mga, barikid nila, may trenches doon. Doon nila ginatanim. Kung saan pwedeng kabiran. Oo. Yung timing sa akin na may ako, dala ako water container. Doon ko sa pack nakatali. Nakatapon ako mga kalating dipa siguro yun. Tapos hindi ako makarinig. Parang bungog ka. Bungog. Sabi ng sunod sa akin, tama na, may igo ka. Yun ko. Wala man. Yun pala, yung mga baon na dilata. Tinamaan na yun. Yung sa container ko, 7 na pellets pumasok doon. Hindi nakapenetrate sa katawan ko yun. Kasi may bag ka pa. May bag. Kung wala yun, sa likod eh. Di, wala na.
Mabilis din magdesisyon itong dalawang team leader. Ni Lieutenant Suarez at saka Lieutenant Naparite. Nya, Bok, hindi tayo magtagal dito, Bok. Iskirda tayo dito. Mabilisan na. Dala-dala na yung kuhan. Nasayangan pa yung iba, kaya yung importin. Bago daw masyado. O sige lang. Pero may na-recover pa. May nadala. Nakuha, isa. Pati yung mga kuhan nila. Mga salmon, alpine na improvise naman yun. Hindi. Kuhan kami, gawa naman ako ng daan. Uwid kami ganun. Kaya yung chopper, minsan mali din kasi yung kuhan. Paikot-ikot kasi doon sa taas yung kuhan. Kaya na monitor kami na nandyan kami sa ilalim. Kaya nasundan kami ng kalaban. Kaya, siyempre, presko pa masyado yung schooling namin. Parang wala ring tracks makita sa amin. Pero kay, paikot-ikot doon yung kuhan, mga chopper, dalawa. Kumbaga nagtawag na ng reinforce. Nagtawag na kay, yung napasok pala namin, stronghold yun, yung kampo ba, pinakamalaki. More or less, ano siya karami doon? Sabi daw nila, naga-splinter lang yan, pero hindi tag-iisa. By team ba? Pag in kaso may pukpukan doon, mag-regroup. Isang oras, matagal na daw yan. Kasi kung dito ka, mag-move kasi doon ng 5th Brigade, 503rd, makita eh. Kaya walang gamit doon yung mga vehicle. Doon sa mga motor pool nila, halos mga sira na yun kasi cross landmine yung kuha. Di, medyo hapon na, pero grabe bagyo kasi noon, madilim na ba? Na may nagsigaw yung Tail Scout. Yung Tail Scout ko, si Luciano, sir, may tao, nagasunod ba? Nagaganon daw sabay. Dinaanan namin. Sus, bigla man nagputok. Pak! Sir, may tama ako. Buti the police. Adi, wave kami doon nakaharap. Wala, puk-puk-puk-puka namin doon. Para hindi lang makadikit. Hanggang naabutan kami ng kuwan doon. Gabi. Sabi ng dalawang team leader, mag-kuwan muna kayo doon. I-clear nyo palibot, mag-harbor tayo. Hindi, nag-harbor kami doon. Mga 7 to 8, nag-iyakan na doon sa giharburan namin. Malapit lang pala. Malapit lang pala yung may bahay doon. Nag-iyakan, siguro yung mga patay nandoon na. Medyo pan. Wala na lang tulugan. Doon namin nalaman na yung araw na yun, may kasalan pala mangyari doon. Kaya maraming tao. Balik kami sa kuwan. Task group. Pagdating namin doon, hindi lang magtagal. Airlift naman kami. Papunta naman kami sa Amasyan. Papuntang Mabaka Buaya. Sinundan pa rin kami doon. Pag nagbilit kami doon sa detachment ng Kapgo, headquarters nila yun. Hinaras naman kami doon. Pero umaga na. Nakatulog pa kami. Pagka umaga, hinaras. Nag-rescue pa namin yung matanda kasi yung pisto ng kalaban, nagpastol ng karabaw doon. Naapakan niya naman yung landmines. Buti gani. Hindi napatal yung matanda. Doon, standby na yung ginawa namin sa may Mabaka Buaya na yan. Parang interior na masyado yan. Patrol-patrol na lang hanggang hintay na lang kami kung anong advice sa taas. Yun na, sabi ko, balik kami sa kwan. Hintay pa namin yung ibang mga sa Cagayan Valley.
kabangga rin sila doon. Kasi gihati kami. Pero ilan yung namatay doon sa kasama mo, mga classmate? Walang may nawundid. Yung si Andaya. Sa PIP company yun. Yung security sa task group ba? Pero sa mga classmate mo, wala. Wala. Walang galos. Wala. Ako lang yung sa tuhod. Wounded. Wounded pero hindi ko i-declare kay baka kung i-declare maibak tayo dito. Baka Dito ka makagraduate. dito makagraduate. So, tiniis mo lang yan. Tinis ko lang, hindi na ako nag-imik sa kanila. Pero alam mong tama yun ng kuwan. Splinter. Siguro kay medyo kuan naman, Sa tuhod. tuhod. Kahit na maglakad ako, hindi ko lang ginapahalata yung kuan. Kaya baka, sabi ko po tayo na baka maibak tayo sa Itsagi, tapos pag backtrack na, balik na sa kuan, hindi tayo makagraduate. Sayang yung pagod. Doon ko nagkikwento sa classmate ko pagdating doon sa Tanay. Yun yung kuwan. So, grabe din yung hirap ng 106 din yan, no? Grabe yung kuan namin. Kasi kuan na area yun. Grabe naman na sa dito, makita ko yung kuan sa parte Mindanao, yung mga bundok. Sabi ko mataas yan, pero mas mataas doon. Oo. Eh, magbaba pa lang. Tara, pero okay, wala magawa. So, yun yung worst combat experience mo rin yung nag-schooling ka. Dismission ka ng ranger. Ano yung accomplishment mo na hindi mo makalimutan? Nung operation? Kahit ano. Oh, ito na lang. Ano yung unit na hindi mo makalimutan? Pareho lahat. Sa tatlong unit, 35, 39, 40. Halos parehas yung ano mo talaga dyan. Sorry, kasi Pero ang pinakamahirap na operation na pinagdaanan yung dito sir sa Mindanao. dito talaga. Yan yung ano talaga. Pero ginaiwasan ko lang kasi dito lang ako nakatira eh. Sa kuha na lang, last na lang master, kung may mensahe ka sa ating kuha, mga kabataan ngayon, ano yun? Ang mensahe ko lang sa habang sa active pa sila, hindi lang talaga relax. Tapos kung ano yung ginaturo sa schooling o hindi sa schooling, kung sa mga upper class nila, mga senior nila, sunod lang sila doon kasi hindi man utos yan kung mali. Tapos disiplina lang talaga ang importante dito, na hindi ka magkamali. Tapos kung ano yung siyempre gaya kung mag-schooling man sila, kasi malaki nang natulong yung pag-schooling ko, yung lahat ng mga SOPs na binigay sa training center sa SRTS, in-apply namin doon lahat. Kahit na yung mga kaklase ko, tahimik lang, basta i-apply lang doon. Hindi lang talaga mag-relax. Kahit na palagay natin, may privilege man na mag-uwi, mag-overnight o ano ba yan, kahit na doon sa bahay, hindi pa rin mag-relax. Tapos, sa mga team leader, sundin talaga yun. Kung ano yung mga instruction nila.